Nakawan sa Rizal sa Palawan, may nakatagong yaman na ginagawa nilang adobo, tinola o kinamatisan. Mga seashell na kung tawagin, tuway o mud clams. Yung tuway ay nagkukunan namin ng aming kabuhayan. Pero sa ilog na ito sa Sitio Calawiton, hindi lang tuway o mud clams ang marami. Pati na rin, buwaya na siya raw umatake at sumakmal sa kaliwang braso ng isang ginang matapos nitong manguha ng tuway. Nakikita ko pati yung bunga nga niya. Naghilaan na kami. Naging hawak ko, siging hila niya pababa. Maraming dugo naglabas sa akin. Ang kaliwang kamay ng biktima, tuguan ang ngipin ng tinatayang nasa 7 talampakang buwaya, bumaon at naiwan pa sa kanyang braso. Paano na kaya sila ngayon kukuha ng ipang-uulam na tuway kung sa ilog mamemeligro naman ang kanilang buhay? 5 araw matapos siyang atakihin ng buwaya, ang biktimang si Maylin nagpapagaling ngayon sa kanilang bahay sa Sitio Calawiton. Hirap siya ngayong igalaw ang kaliwa niyang braso. Hanggang ngayon po mahapdi pa yung kamay ko. Ilang gabi na po hindi ako makatulog. Pilit ko magkain alang-alang sa mga anak ko. Yung anak ko 2 taon hindi ko na maiskaso. Diyan po, diyan sa ano na yan. Tapos po nakahawak ako diyan, pati yung tuhod ko nabangga sa kahoy niyan po. Parang bata pa po yung buwaya kasi yung ipin niya parang hindi pa malaki. Yung katawan niya mga isang dipa pa. Alas 4 ng hapon nitong Miyerkules, nung nanguha raw sila ng kanyang anak ng tuway sa ilog. Nailako ko sana, tapos yung anak ko nagahingi pa. Sabi ko, anak, wala problema, yung gawa natin ng paraan. Nagpunta ako sa ilog, inugasan ko po yung plastic. Ang hindi nila alam, sa hindi kalayuan, meron palang nagmamasid. Wala pa po 1 minuto, nagsulpot na yung buwaya. Nakikita ko pati yung bunga nga niya, sakmal. Hanggang sinakmal na raw ng buwaya ang kaliwa niyang kamay. Naghilaan na kami. Naging hawak ko, siging hila niya pababa. Maraming dugo naglabas sa akin. Ang mister ni Maylin na si Endeng, narinig ang hiyaw ng misis sa hindi kalayuan. Kaya agad siyang sumaklolo. Pagkita ko doon yung buwaya, tinadyakan ko na bago magalis siya. Hindi rin ako matakot. Pagkakita kong kay Maylin, parang matutumba na, hinawakan ko siya. Malala yung pagkaramdam niya. Si Maylin agad itinakbo sa ospital sa bayan ng Rio Tuba na mahigit 1 oras ang layo mula sa Rizal. Sa mga nakalipas na taon, makailang ulit na ring may napaulat na inatake ng buwaya sa bayan ng Rizal. Agosto nito lang nakaraang taon, isang 10 taong gulang na bata na si Longlong ang sinakmal din ng buwaya. Ang laki hala! Hala, grabe naglangoy-langoy pa siya parang wala lang Ilang beses pa raw nakita na lulubog lilitaw si Longlong sa ilog hanggang kagat-kagat ito ng buwaya. Malaki po, sir. Kulay itim. Tangay-tangay pa rin yung short ng bata. Tayo ngayon balahibo namin pag nakikita namin agad. Samantala, agad in-x-ray sa ospital ang kaliwang braso ni Maylin. Nakita sa kanyang sugat ang bumaong 2 maliit na ngipin ng buwaya. Merong 2 ngipin na naiwan. Yung isa, mga 2 centimeters. Yung isa na nakabaon, mga 1 centimeter lang. First, naglinis muna kami ng sugat. Then, yung isang ngipin na nakausli na, yun yung naghiwa ako ng konting skin para mailabas siya. Kasi may portion doon na sa ngipin niya na nakatago pa doon sa ilalim ng skin. Then, yung isang malalim, yun yung kailangan ng wound exploration. Kasi medyo nasa bandang muscle na siya. Ito po yung isang ngipin na superficial, mga 1 to 2 cm ang laki niya. Nasa lateral aspect, distal third of the radius. And ito po yung mas malalim na nasa muscle area, mga 1 centimeter po ang laki niya. Hindi na ako nag-gimik. Sabi ng nurse, kunin mo pa yung ngipin ng buwaya, gawain mo ng agimat. Sabi ko, hindi na, ma'am. May kakayanan po ang subcrocodile na bumao ng ngipin sa biktima pagka ito ay may lakas na rin na halos estimated natin mga 2 tao. Kapag nakagat ng isang buwaya ang tao, ay hindi maaaring mapasa ang rabies virus kasi hindi pwedeng magkaroon ng rabies ang buwaya. Iniingatan natin naman sa mga ganyang bagay in general ay yung tetanus. Kapag tayo po ay na-tetanus, medyo delikado po yun kasi pwedeng yung mga muscles natin na ginagamit sa paghinga ay pwedeng ma-paralyze. Nilinis namin mabuti to prevent infection, then nag-load kami ng antibiotics.
Ang ilog kung saan nangunguha ng tuway ang mga residenteng katulad ni Maylin, matagal na raw pugad ng mga buhaya. Last year, meron rin pong mga insidente ng pag-atake po ng buhaya. Natatakot na. Ang tanong ngayon, paano pa sila kukuha ng ipang-uulam at ikabubuhay kung nanganganib naman sila sa mga buhaya? Wala po ako magawa. Iwasan ng buhaya. Kasi wala po kami hanap buhay. Sabi dito po mahirap. Wala kami po hanap buhay kung hindi sa ilog. Dahil napakarami na po ng buhaya dito sa Kanipaan, nais po namin na matugunan at mabigyan ng pansin kung ano po yung gawin namin. Ang mga kawani ng Environment and Natural Resources Office ng Rizal at ng Palawan Council for Sustainable Development nagtungo sa pinangyarihan ng insidente para magpaalala sa mga residente. Maganda po hindi ako namatay. Buhay pa rin ako. Hawa ng Diyos. Pasalamat din po ako sa Kanya. Mag-ingat, mapagmatsyag po sila dahil sunod-sunod na po ang pag-aatake ng buhaya dito po sa Barangay Kanipaan po. Ang lokal na pamahalaan ng Rizal nangakong magbibigay ng tulong kay Maylin. Nag-abot din ang tulong pinansyal ang aming programa. Maraming salamat po. Binigyan niya na ako ng gastusin. Ipangbili ko ng gamot ko po. Sa ilog, meron silang makakain. Sa ilog, pwede ring sila ang kainin. Thank you so much mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. Don't forget to hit the bell button for our latest updates.